Pastor Jake. Okay, good evening po sa inyo lahat. Amen. Actually, actually pwede kang umawit sa anniversary natin para may force. Baka mamaya. Hindi, okay lang mag-practice ka. Pwede ka sa, ano siguro, sa anniversary. Until such time. Pwede siya sa anniversary. Pretty Randery, pwede siya siguro. Trainings. Okay? So, muli po, magandang gabi sa inyo lahat. Narinig ba sa ano? Okay? Wala ba yung mga taga-Kuwait? Wala. Kasi may pasok na yata si, hectic na yung kanyang schedule. So, sa pag-uusapan natin din yan, yung gawain po sa Kuwait. Sapagkat sa atin po nakaatang ngayon, anak po bali ng Sarja na yon, yung Kuwait. So, anytime na pwede tayong, halimbawa, may natanggap sa atin dun sa Kuwait, o at least merong ang Kuwait. Okay? So, yun. So, mamaya ay si Preacher Albert at saka Sister Annalisa and family yata pupunta doon or meron kayong practice? Okay, so anyways, let's pray for Dubai brethren also as they're having Friday na kasabay sa atin na gawain. So with the danger of disobedient backslidden brother. So ito yung nameless prophet. Hindi po sila nilagyan ng pangalan or pinangalan ng Bible or ni Samuel. Okay? But both of them is like the old and new prophets. Okay? So, kaya lang nameless sila. So, sino yung pinaka-dangerous na tao na makasisira sa pangalan ni Kristo? Kristiyano. Okay, tayo. Bakit sabihin tayo? Kasi nga, may tendency na maging backslider tayo at during that period, masisira natin yung testimony natin. Actually, hindi naman din yung testimony lang yung masisira. Ang sisirain natin ay yung pangalan ng Diyos. Okay? So, sa 2 Chronicles chapter 11, verse 13 to 17. 2 Chronicles chapter 11, 13 to 17. Okay? Isa pong dahilan na itong old prophet o nameless old prophet ay naging kasiraan siya doon sa new prophet. It is because maybe in the history, hindi man nakalagay dito, siya. Hindi siya umalis doon. No, did you remember? Sa verse 18 o 13 to 17, so to speak. Yung umalis lahat ng mga priest doon sa Bethel dahil itong si Jeroboam na nagkaroon ng division sa Southern Kingdom and Northern Kingdom
nung si Solomon ay namatay na. Okay? Kasi itong si Rehoboam na anak ni Solomon ay meron din siyang ginawang hindi maganda. Instead na panatilihin niya or bawasan niya yung burdens or yung mga responsibilities, mas lalo niyang dinagdagan. Na which is merong nag-counsel sa kanya, that is another, but someone counseled him, si Rehoboam, the old and the new, yung mga yung mga kaidaran niya, mga agresibo eh. Okay, yung ka-age niya. The problem, hindi niya pinakinggan yung wise counsel, na which is they have, ito naman yung opposite dito sa nameless prophet. Meron silang experience in counseling. Okay? Sinasabi ko sa inyo, it is because nagkaroon ng division na bahagi ang kingdom into two. It is because of pagkatapos ni Solomon, itong kanyang anak si Rehoboam, nakinig naman sa sa mga kaedad niya, yung mga, alam niyo yun, yung mga mahilig sa mga yung mga new generations katulad niya. Hindi niya pinakinggan yung mga old na nakasama na lang ng kanyang magulang, ng kanyang ama. Okay? So, that's the thing. Kaya, dito sa verse 13, priests and Levites, pumupunta sila sa Jerusalem. Saan ba banda yung Jerusalem? Okay? Southern Kingdom. Kaso lang, medyo malapit kasi yung Bethel dun eh. Yung Bethel ay sa lugar yata ng Benjamin. Hindi. I think, basta malapit. Kaya, ang ginagawa ng mga, nung pinalayas na sila, nung si Jeroboam na yung hari, ano nangyari? I don't know. I think I have here. Tama? Benjamin, di ba? Yung Bethel eh. Malapit lang doon kasi meron, pag nagde-daily in the word ako, I just want you to see. Yung aking, meron kasi ako sa historical. Yun ang lagi kong tinitingnan kasi sinasa historical yung aking, ngayon, yung aking binabasa ngayon ay nasa historical din. Kaya lagi ko siyang tine-check. Ayan. Okay. Tama, nasa siya, Bethel. Nasa Benjamin siya. I want to show to you. Stop the screen. And I will share the screen. Ito kasi yung accurate na ni Doc Tim. Jambalic. Ito. So, ang Jerusalem malapit lang sa ito mo. Ito yung okay. Ito kasing light green bang tawag diyan? Ay yan po yung southern. Yung Judah. Okay? So, etong simula sa Dan hanggang dito, yung kalahati kasi ng Benjamin nakuha nila. Actually, yung Judah sa kalahati ng Benjamin, yun lang yung magkasama. The rest ng 10 tribes, yun na yung yung nakuha ni Jeroboam. Okay? So, mas malaki. Ito mo nga naman yung nakuha yung kalaban ng, diba, na-divide. Yung kasama yung Simeon pala, kasama. Nasa baba. Okay? So, yan. So, kakaunti lang sila, di ba? Pero, nasaan yung pangako? Sa lipi ni Judah, sa Genesis chapter 40 ba yun? Chapter 39.
if I'm not mistaken. Nung sinabi ng Panginoon na kay Judah, lalabas yung 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 scepter. Chapter 40, right? Or 39? See? So, meaning that here, I'll stop the okay? Tumatawid yung mga nandito lahat kasi sa Bethel, nandiyan lahat, madami yung mga priest. So ngayon, pagka meron silang, magsasamba sila sa tunay na Diyos, pumupunta pa sila diyan sa Jerusalem. Ito. Okay? So dahil pinalitan, nag-ordain si Jeroboam ng sariling priest, okay, for the devils and for the calves which he had made. Nag-ordain siya ng priest na, di ba? So kaya, yun ang reason. So might be, itong old prophets nagpaiwan. Okay? Halimbawa, bakit pastor? Bakit kailangan nating umalis doon sa lugar na yon? Bakit, halimbawa, ito ako, Kristiyano na ako. Bakit kailangan kong iwan yung dati kong buhay? Okay? Bakit kailangan mong i-link yung dati mong buhay sa panibagong mong buhay? Which is, it will damage the name of God. By remaining, still in Bethel. Sa verse, sa chapter, sa 2 Corinthians chapter 11. Okay? So, palitan ko na yung sharing ko pala. Sorry. Okay na? Yan. Okay. So, yun. So, yan. As I said, kanina, iniwan ng 10 tribes after Jeroboam set up false perverted religion, his presence there after the godly. Left did damage the God's name. Nanatili siya doon. There are places where the presence of a Christian does damage the Lord's name. Diba? May mga lugar yun eh. Yung lugar na dati mo nang pinanggalingan. Okay? Yung lugar na polluted ng kasamaan o ng karumihan, doon masisira yung pangalan ng Diyos. At doon tayo galing. Diba? I have heard one yung galing sa atin. Dito. Lagi niya sinasabi na may-miss na raw niya yung dati niyang ginagawa. Yung dati niyang pamumuhay. Yung makasamang mga babae. Sabi ko, that's the dangerous words. You ever says you are already believer. You should not to miss those kind of lives na tinanggal ka na ng Diyos doon. Diba? Pero mo binibigyan ko siya ng pagkakataon to preach, and then pagbibigyan mo ng tubig, he think that the water that you give to him is a liquor. It's not a joke. I told him many times, that is not a joke. Don't make joke in front that you drink water and you think that water is a liquor. O saan na siya ngayon? Gusto niya pala din sa praise and worship. Okay? You guys already knows. Okay? I give him many times, but tinanggal siya ng Panginoon doon. Lagi ko siyang kinakausap, you don't need to say that words. Because you are a new man. You don't need to miss those things that you were before. Why? It will damage the name of God. Okay? Amen? So, that's damaging the name of God. Kung mananatili ka doon sa lugar na iyon. As I said, this is the implication. As a believer, bakit nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo from darkness into God's marvelous light? Why? You should not
You should not remain or stay in the place where you are before. Ayun yung maraming Kristiyano ngayon. Instead na umalis sila doon, gusto nilang maatili doon. They wanted to enjoy the things where they are going to enjoy. Where they are going to, where they have been. Right? Okay? Pangalawa, by not rebuking the false worship. I will ask one of you, what is the purpose of the dog? Actually, lately lang tayo nagkaroon ng idea, nag-evolve. Ang dog ginagawang pet. Pero originally, Brother Raymond, ano yung purpose ng aso? Bantay, di ba? Bantay. Sige, ano yung trabaho ng bantay? To guard. To guard. In English mo lang. To protect something. To give what? To give Warning, what? protection. Warning. Yun yung trabaho ng aso. Bakit ang aso nag-bark? To give warning both, okay, to the owner and to the one that is trying to steal, trying to yung nagnanakaw, yung threat sa owner, sa owner. So that's why in-illustrate ni That's why in-illustrate ni Prophet Isaiah yung aso sa Isaiah chapter 56, 10 to 12. Diba? Mahirap yung sinabi dyan, ha? Bark. Kaya nga, sa bagay, meron din naman aso na hindi kumakahol. Basta nangangagat lang. Ako, nakailang kagat na ako sa aso, sa puwit, sa paa. Oh. Pero hindi ako, buti na lang ang tatay ko, marunong siya sa yung meron siyang yung tawag dito, tandok sa Tagalog. Sa anime kasi tandok yung yung sungay ng baka or saka ng kalabaw. Nilalagyan nila ng yun, tapos sisipin yung yung rabies. Lumalabas naman yung rabies eh. Oo. Okay? Dati ngayon, kapag kinagat ka, hindi na uso yung ganun eh. Turok na anti-rabies. Dati kasi sisip-sipin yun eh. Oo. Saka bawang. Ito yun. Actually, pwede mo sip-sipin. Yun talaga yung first aid nun. Okay? So, we should to rebuke someone, believers, that what? Damaging the Lord's name. I remember, did you remember nung birthday ko? Yung birthday ko, sinurprise niyo ako dun sa kainan. Doon sa kainan. Pagkatapos natin kumain, di ba meron tayo na encounter na lalaki na cook yata din doon. Cook doon sa restaurant. Chef, yes, chef. Okay? Nagpakilala siya na nilink niya yung I do respect CBBC, Pastor Ed Laurena, and to use his name that you are came there in that church and you are living na malayo dun sa pinanggalingan mo, you are damaging the Lord's name. You are damaging the name of the church, the name of your pastor, especially the name of God. Sabi ko sa kanya, okay. Sabi niya, nagpabautismo daw siya. Siya ay dito galing sa ganyan-ganyan. And then, yung pagga nanigrilyo siya, parang kausap niya na kami noon, ha? Pero wala pa din. So it means he damaged the name of God. I told him, so are you sure you are a believer?
Kasi sabi ko, naninigarilyo ka. Tapos ang haba ng buhok mo, tapos meron ka pang hikaw, tapos meron ka pang tato. You are damaging God's name. That's why many time, maraming nagpapakilala sa atin, oh, I am same with you. Diba? Okay? Wag mo muna siyang tinatawag na sang-ayunan. Kasi may pagkakataon he will damage the name of God kasi nakita niya maayos yung buhay mo. Okay? So, even sa TV, someone, okay? Like bago nangyari yung nasunog sa Amerika, saan lugar 'yun? Sa Los Angeles ba yung mga lugar ng mga sa Hollywood, oo. Bago nangyari 'yun, doon sa lugar na 'yun, merong isang what do you call this? Artista na parang pinagbobotohan yung pangalan ng Panginoon, walang bumoto at siya pinagtatawanan niya. Okay? Kasi nakita ko lang 'yun. Pag nag-observe kayo, tingnan niyo yung mundo. And then after that, ano nangyari doon sa buong bayan na 'yun? Sunog. Maraming haka-haka ang tao, ang sunog galing sa taas. Ang apoy. So we don't know, kasi on that day, the crowd laughed at the name of the Lord Jesus Christ. They mocked the name of the Lord. And then later on, ano nangyari? It is possible that God will revenge, yes, immediately, if you mock His name. Diba? So, do not do that. Like, it's happened to me many times. Yung isang director namin, yung bagong director namin noon, sinasabi ko sa kanya, ito, pag Sunday, ito ako, ganyan ako. He mocked many times, he embarrassed me many times in the front of the officials, pag nagre-report ako. And then, he accused me that Nissan Kicks, kaya daw ako nagkaroon ng sasakyan, it is because of the company. No, sabi ko sa kanya, sir, I work on it. Sabi ko sa kanya. Pero hindi siya sa ganun. O tawa-tawa, lagi ako nagtatawanan, lagi niya akong ine-embarrass, lagi niyang minamak yung later on. Okay. Hanggang sa isang araw, hinuli siya ng pulis. Gabi, hinuli siya ng pulis. Oo. Wala pa siyang 1 taon sa company. Ang dami niyang ginawang illegal or anomaly company. Okay, gabi yun, kinuha siya ng pulis. Hindi na siya pinalabas sa kulungan. Director siya ng company. Mataas ang pinag-aralan niya. Okay, matindi yung natapos niya. Meron siya experience sa Europe. Okay, ayan. Sabi ko sa kanya, sa isip-isip ko, nagbunga rin yung panalangin ko. Kasi yun yung nag-i-stress sa akin. Uuwi na lang ako, nasa gitna na ako ng Emirates Road, tatawagan ako. I need you here. I need this SOP. I need to complete this. Ay, sabi kong ganun, hindi ko kaya to. Kaya pag umaga, lahat ng mga kalahi niya talagang yuko sa kanya. Sabi ko, binabati ko siya in a way to respect him, not to embarrass him. Okay? Kung ano pinapagawa niya, ginagawa ko, and then later on, ayun, sabi ng mga nakahinga sila. Kasi yun talaga ang terror dun eh. Pero tinanggal siya ng Panginoon. Mabigat yung kanyang Alam niyo kung isang problema niya, pati yung bayaw niya, ayaw sa kanya. Yung bayaw niyang ipinasok niya na manager, nag-resign, inunahan niya mag-resign. Bago siya mahuli, nag-resign siya ngayong araw ito, kinabukasan ng gabi, nahuli na siya.
yung director. Nakauwi na yung kanyang bayaw. Yung pala, kahit dun sa India, yung bayaw niya, minamaliit niya na manager. Pero para sila ng pinag-aralan. Di ba? So, ibig sabihin, is trying to insulting God's name, okay? Is trying to insulting God's name. Pati yung Sunday ko, ayaw niya akong bigyan. Sabi ko, no, sir. Kahit na ano mo sa akin, I will not stay at Sunday. I will not. Dalawa na yon. Yung isa, sinikmuraan ako eh. Tanggal din yon. Dr. Tariq Ali. Sinikmuraan ako nun eh. Sabi niya, I want to see you tomorrow, Sunday. I told you, sir, I already give Saturday. Tomorrow is not. I will not come. Sinikmuraan akong ganun. Sinikmuraan ako. And then, pinuntahan ko siya sa office pagkatapos. Sabi ko sa kanya, if you teach me to disrespect my God, how can I respect you? Sabi ko sa kanya, o tanggal din yon. Bakit? May anomaly silang ginagawa eh. Later, hindi sila pinagtanggal. Ilan na yung year na pinagdaanan ko, isa lang yung matino. Yung dinatnan ko. Kaya lang siya nag-retire kasi haba na ng service sa Siguro, hindi pa ako napapanganak, nandun na siya sa company. Yung Julfar, parang zoo pa yun nung araw, nandun na siya. Si Jamal Refay, okay? Si Jamal nga lang pangalan. Pero napakabait yun sa akin. Okay? Well, anyway, we should not let those people insulting the name of God. We should to rebuke the false worship. Okay? That's why we are very careful even here. Okay? Even in this pulpit, do not make joke. It's not a joke to stand here in the pulpit. It's not a joke. Okay? Number 2, damage to fellow believers. Ano ba yan nakalagay? Of 1 Kings 13:18. 1 Kings 13:18. Anong oras na? Okay. He said unto him, I am a prophet also, as thou art. And the angel spake unto me by the word of the Lord, saying, Bring him back with thee into thine house, but that he may eat bread and drink water. But he lied unto him. Ano yung ginawa nung old prophet? He used what? He used the angel's name. Okay? He tried to convince the man of God using, first, his position as a prophet. Second, he linked himself to whom? To the angel of God. Okay? I-link niya. Ano yung malimit na nakikita nyo? They are trying to, ano po kami, galing po kami sa Bible Baptist Church under the leadership of blah, blah, blah. They are trying to link their names, wanting to be accepted with them and to approve their activities. Did you observe that? Maraming ganun eh. Ano po kami, galing po kami kay Bible Baptist Church, saan nga ba yun sa Davao? Yung pinakamalaking church ngayon doon. Katipunan. Sa Cebu pala, kay Pastor Gisalva Senior. Okay? Dalawa kasi, si Pastor Ken kasi niya yung Okay? Si Pastor, kasi siya nauna doon. So, backslidden, disobedient Christians do damage the fellow believers by wanting acceptance and approval from them. Okay? Kaya minsan, wag na nating, pagka kayo magpakilala at kayo ay may ginagawang mali, o namumuhay kayo o kayo ay backslider na, wag niyo nang idamay ang church. Ito, dinamay niya, pati pangalan ng Diyos. Pati anghel ng Diyos, dinamay niya. Para lang alin?
Para lang ma-accept siya. Di ba? Or kaya maniwala siya, oh, parehas pala tayo. Pero hindi mo alam, meron pala siyang ginagawa. Okay? So, please do not be a damage to your fellow believers. Just like the old prophets. Okay, maganda na yung ginamit ng Panginoon yung new prophets eh. Anong ginawa niya? Nag-prophesy kay Jeroboam doon sa altar sa Bethel. Ano nangyari kay Jeroboam? Ano nangyari sa kamay? Nag-wither, di ba? Okay, tapos gumaling. Sino ang nagpagaling? Ang Diyos sa pamamagitan ng new prophets. Merong utos dun sa new prophets, hindi niya ang problema, meron namang propeta din na old na backslider. Okay? Na sumira sa kanya. Kaya tama yung sa introduction natin, yung the most dangerous person is a believer. Is a fellow believers who are backslidden or backslider. Diba? Akala natin tama na eh. Okay na siya. Christian na siya. Okay, ito mo. Meron na ba kayong na-encounter dito sa UAE? 10 years na dito sa UAE pero hindi nag-church yun. Tapos sasabihin, baptist po ako sa Pilipinas. Okay? Pero, tanungin mo, meron po ba kayong natin na church? Wala pa nga po eh. Aba, namukat-mukat na pag-aralan ko yung mga Baptist history, yung Baptist dito sa UAE, marami ng Baptist bago tayo dumating dito. 10 years wala siyang nahanap na Baptist, tapos na lahat, nakailang contract na siya, wala pa siyang nahanap na. Sabi ko, para yata hindi siya naganap ng church. Diba? Salamat sa Panginoon, na-orient tayo na kapag may pinuntahan tayong ibang lugar o nalipat tayo, see to it, na i-refer natin in order na hindi maputol yung paglilingkod. O we praise the Lord. Sister Jonabel, nagkaroon na siya ng nakiusap ako sa mga kapasturan, pakihanapan ng kinuha ko yung number, Sister Jonabel, ganyan-ganyan. O ngayon sabi ko, Sister Jonabel, pag bumisita si pastor dyan, magpakondak ka ng Bible study sa bahay niyo. O nag-start yung Bible study sa kanila. And you know what? Yun din yung binigay ni Pastor Ben na beneficiary ng ating KNP. First time yun sa Bicol na magpapadala tayo. Diba? Lahat ng pinapadala natin ay Visayas, mas majority Visayas sa Mindanao. Majority dun tayo nagpapadala. Okay? Pero salamat sa Panginoon ng that, diba? Amen? Again, the most dangerous is a backslidden, disobedient Christians. A reason for wanting acceptance, I am like you. I am a prophet also as thou art. Okay? Sa 1 Kings chapter 13 verse 18. Kaya huwag kayong maniwala, huwag kayong agad maniwala na parehas mo sila. See to it, kaya alam nyo, kaya isa sa constitutional and bylaws natin, kapag mayroong ibang church na namatyan dito, kahit na sila ay preacher, galing sa ibang church, actually nakasaad sa laws natin, sa church bylaws natin, kailangan sila mag-undergo sa discipleship. Ginawa natin dito yun. Umalis din. Bakit? Tingin niya sa sarili niya, mas matured siya doon sa nagtuturo sa kanya. Ang sabi niya sa akin, Pastor, matagal na akong Kristiyano eh. Pero bakit kailangan ko pang i-discipleship? What is the purpose of discipleship? It is because we have a church bylaws. Basahin nyo. Sino na nagbasa ng church bylaws dito? Nandun yun, nakasaad yun doon. Okay? Nakasaad yun doon. Pati yung membership, nakasaad yun doon. Okay?
Katulad ni Sister Marjorie, gusto kong kausapin si Pastor JP. Oh. Diba? Pastor Cornelio. Okay? So, like that. Reason for wanting acceptance, I am like you. Okay? Why did the old prophet want to see this man of God so badly? At best, siguro, he wanted to see him to seek his help in getting right with the Lord. But the fact he lied to him makes this unlikely. There is something wicked in man's heart that tries to put out the light when it reveals the dirt and filth of sin. Sabihin, sinusubukan niyang takpan yung ilaw o yung ilaw para alin? Mabura yung kanyang mga ginawa. Okay? In my view, the old prophet was trying to find an excuse to quiet his pricked conscience, either through finding some fault in the young prophet or reinterpret his message to get God on his side instead of him getting on God's side or by getting him to sin. Tama? Merong mga matagal na even pastor umalis sa ministry. When you talk to them, they are good to interpret God's words. But wala na sila sa church. Okay? Is that possible? Yes, it's possible. That a pastors, a Bible or theologians, okay, to be backslided. Yes. Okay? Bakit, pastor? Marami na akong encounter na ganyan. Director ng isang Bible school. How long he serves God through this Bible school. And later on in his life, nag-backslide siya. Hindi na siya nagpatuloy sa pag-church. But he started a Bible school. Okay? Is that possible? Yes. We don't judge. And we are not dogmatic. We don't know kung sino dito. Okay? Because the devil is what? If you give Satan, what do you call this? Chance to quote you, then that's it. He will eat you. Walang makapagsasabi dito sa atin, even I cannot say. Okay? Even the Pastor Ben, he cannot say. Why? It's up to him, it's up to me. Okay? Consistently. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako magkakasala. Who knows? Are you perfect? Check right now, what is your level? Don't lie to me. Don't lie to the Holy Spirit. You knows. Minsan, maraming mananampalataya, pinagtatakpan lang sa pamamagitan ng magagandang salita yung spiritual na pamumuhay nila. Naakala nila they are still okay but not. Kaya hindi sukatan yung tagal sa church eh. Hindi sukatan yung posisyon. Hindi sukatan yung every Sunday you are preach the word of God. It matters. The matters here is what is your situation in the sight of God? Your heart. Bakit sa utos ng Diyos, love the Lord or serve the Lord your God with all first what? Ano yung inuna ni Moses? Sa law. With all your heart. Puso. Sino ba nakakakita sa puso ninyo? Ako ba? Sino nakakaramdam sa puso ninyo? Ako ba?
Diyos pa rin. Maraming binanggit sa ano, sa Proverbs, like yung puso, gustong ingatan yung puso because yung puso ay alin? Issue. Kaya be careful with your hearts. Amen? Kapag ka ang puso ninyo nakakaramdam na ng hindi maganda, mag-repent agad, Lord, this is not okay. I'm not okay. Humingi agad ng tawad. Okay? Beware of Christians. They always say, I am like you. They use the Bible language, but living in the world. Okay? World's lifestyle, nabubuhay sa makamundo. When they see your godly life, they immediately want your acceptance and approval because they are guilty inside. Okay? As I already illustrate many times to you, marami kayo na encounter na ganyan. If you give it to them, they won't feel under conviction anymore. That's why rebuke them. Okay? Halimbawa, new evangelicals also seek approval and acceptance from godly, obedient believers. They have made an unholy alliance with the devil's religion. They are walking disorderly and disobediently. Yan ang mga naging issue noon. Like ng panahon nila, Spurgeon. Ayan. Nagkaroon ng evangelicals, nagkaroon ng new evangelicals, nagkaroon ng liberalism, ng mga andaming lumabas na mga churches na dati ay biblical based, ngayon nahaluan ang Bible ng ibang activity. Okay? Means of seeking acceptance. Ano ba yan? 13:18. Using another authority other than God's word. An angel told me. Okay? Minsan, nahirap din gamitin yun. Kayo din, minsan ginagamit din natin ng ganyan, di ba? Ako'y Kristiyano po, ako'y nagba-Bible, ako'y Bible school student, ako'y nagtapos sa Bible school student, ako'y member po ng CBC, ng BBC, ng CBBB, ano ba yun? CBC, MMI, CBBC, ano ba? MBBC, MBBE, lahat na ng CBC, lahat na ng Kaya minsan, alam niyo, may mga churches ayaw nang gamitin tuloy yung salitang Baptist. Okay? So, don't use another authority other than God's authority. Ano mong ginamit niya? An angel told me. Sa verse 18. Okay? Many today claim to have a vision, dream, or an experience of speaking in tongues. They consider their authority. They excuse wrong behavior by it. God does not contradict himself or his word. Okay? Ginamit na nga yan ni Satanas eh. Kanino na ginamit ni Satan? Kanino? Sa tao sino? Si Eve. Diba? Counterfeit the word of God. Is he trying to counterfeit the word of God? This old prophet? Using the influence of age and experience. Okay? We're almost there. Now, though you are aged man or old man na sa church, don't use it as an influence. Okay? Maraming gumagamit yan. Abay, sasabihin nyo, abay kay Totoy. Sa Cavite kasi Totoy tawag eh. Ineng. Akay papunta pa lang, ako'y pabalik na. Marami na akong napagdaanan kaysa sa iyo. Ganun lang yun sila. Okay? So, someone told like how you view it. Okay? It is by experience or by age. Okay? So, that's it. And last.
Last na nga yan. Last sub-point. Misery and sorrow. Surely the old, nagkamali lang. Damage himself. Ayan. Last na po tayo. Sa susunod, iba na yung ating pag-aaralan. Last, number 3, damage to himself. Sino mas sinisira mo? Sarili mo din, di ba? Surely the old prophet was miserable. Why? 1 John chapter 3, verse 9. Can you please read it? 1 John 3:9. Sinisira mo ang pangalan din ng Diyos. Una, sinisira mo yung pangalan ng Diyos. Sinisira mo yung kapatiran. Sisirain mo yung sarili mo. Pangatlo. 1 John 3:9, pagibasa. Baka sabihin nyo dito, perfect na ito. Iba yung ginamit nila na commit sin dito. Other translation. Okay? Ibig sabihin, nagpipigil yon. Ayaw niya, kasi ayaw niya magkasala sa Diyos. Okay? Intentional. So, yun. If you try to enjoy the sin you committed before you were saved, you will become the most miserable person in the world. And part of it, yung palo. Hebrews chapter 12. Okay? Hebrews chapter 12. Hindi ko na po babasahin lahat, but part of, halimbawa, ikaw ay nag-commit, hindi ka nakabalik agad, okay, may palo pa rin sa'yo ang Diyos. Okay? And then last, loss of reward. Okay? Loss of reward. Dito sa point na ito, itong isang na hindi nawawala ang kaligtasan. Pero kapag nagkasala ka, there is what? Chastisement. Okay? And pag nagpatuloy ka pa, you will lose your reward. Okay? Ano rin yun, sa 1 Corinthians chapter 3, binanggit ni Apostle Paul. And then, ano ba? Sa chapter 5, binanggit din ni Apostle Paul. At the judgment seat of Christ. Okay? Then, loss of reward. Damaging the Lord's name, that's number 1. Damaging other believers, that's number 2. And damage to yourself, that's number 3. Okay? So, kung wala na po, tayo po ay mag-pray na. We thank God for this opportunity. Lord, we thank you sa pagkakataon that we have tonight to study your words. And Lord, we pray that may we ask your help. Lord, we don't want to be a damage, first, or especially to your name. Secondly, to other believers, and to ourselves, O Lord. O God, help us to be consistent in our service, in our faith. And Lord, if there's any wrong way we live right now, help us to align it, O Lord, into your path, into your words, into your life, O Lord. May you illumine us with your words, especially living in the same like to imitate the life of Jesus Christ, Panginoon, nung siya'y nabubuhay. Tulungan niyo po ang bawat isa. Naway makapaghikayat pa po kami ng mga tao na kung saan ay matuturuan ng iyong salita, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito. We commit our this night to you, and as we depart temporarily, Lord, even in practice po ng choir sa preparation ng aming anniversary, hiniling ko po, Panginoon, na tulungan niyo po sila. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan po lamang ng iyong anak na si Jesu Cristo. Amen. So you are dismissed, and God bless you po sa mga kapatiran dyan sa, God bless you po dyan sa mga kapatiran sa Kuwait,
Sa mga lahat ng mga naka-online, sino ba nasa online natin? Sama natin ngayon, Sister Arlene.